In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Good evening, everyone. Father God, we gather here today under your care and protection. Thank you for your loving kindness and never fail us. We thank you for those with us. Thank you to guide our thoughts and actions to bring you glory, strengthen us, and fill us with your peace. Amen. Amen. Okay. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Good evening, everyone. So, ang ating pong reader, speaker for today is no other than si John Paul Baum. Thank you, John Paul, for your time. Good evening po. Good evening. Good evening. Okay po, for our readings po for today, trust and faith. Trust and faith are fundamental pillars of a fulfilling spiritual journey, guiding believers through life's necessities. From Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, imparts the wisdom to in the Lord with all your heart and lean not on your understanding. Trust involves releasing our fears and uncertainties to a higher power, acknowledging God's infinite wisdom. Faith, as Hebrews chapter 11, verse 1 teaches, is the assurance of things hoped for and the conviction of things not seen. From Psalm chapter 56, verse 3, provides solace, saying, "When I am afraid, I put my trust in you." Trust requires patience, recognizing God's perfect timing, as Ecclesiastes chapter 3, chapter 11 affirms. From James chapter 1, verse 3 to 4, reminds us that trials test our faith, producing perseverance and spiritual maturity. From 1 Peter chapter 5, verse 7, encourages believers to cast their anxieties on God, relying on His caring nature. From Romans chapter 12, verse 2, calls for faith's transformative power, urging us not to conform, but to renew our minds. Trust challenges us to walk by faith, not by sight, aligning with 2 Corinthians chapter 5, verse 7. And from Psalm chapter 37, verse 3, instructs believers to trust in the Lord, do good, and dwell in the land with faithfulness. And from Matthew chapter 17, verse 20, emphasizes the potency of even a small amount of faith capable of moving mountains. And from Joshua chapter 24, verse 15, stand as a declaration to choose trust and faith in serving the Lord daily. 1 Peter chapter 1, verse 7 illustrates that faith, when refined through trials, is more valuable than gold. Trust is an active choice in between with faith and shaping our commitment to God. And from Romans chapter 15, verse 13, expresses hope in the God of trust and faith, promising joy and peace through belief. Faith's endurance, portrayed in Hebrews chapter 12, verse 1, it encourages us to run the race with perseverance. And trust and faith foster resilience, teaching believers to stand firm as 1 Corinthians chapter 16, verse 13 advocates. From Psalm chapter 20, verse 7 reminds us that trust is not the chariots or horses, but in the name of the Lord our God. From Galatians chapter 2, verse 20, highlights the
symbiosis of trust and faith as believers live by faith in the Son of God. And from Isaiah chapter 41, verse 10, assures believers that God is with them, urging them not to fear but to trust. Trust and faith are interwoven, guiding believers to rely on God's promises. Romans chapter 4, verse 20 to 21 illustrates. And from Proverbs chapter 30, verse 5, emphasizes the purity of God's words, reinforcing trust and faith in His wisdom. Trust and faith create a divine connection, allowing believers to find strength in God's unwavering love. And lastly, from Philippians chapter 4, verse 13, declares us that I can do all things through Christ who gives strength in me, embodying the essence of trust and faith in action. That's for our reading for tonight. God bless us all. Thank you so much. Okay. Praise God, ah. Thank you po. Thanks. Paul, thank you, Paul. Bali ngayon, meron kang reflection for what you have shared. So I prepared some. Siguro yung pinaka na ready ko lang po kasi sobrang on rush din po kasi kami for today. So yung napili ko po kasi topic natin kasi tayo po yung pinag-decide ng topic for tonight. Siguro, ito po kasi yung iniisip ko since no time na nakapunta kami ng Manila with my aunties. So, ito po kasi faith and trust and faith. So, kasi nga po, di ba, marami sa atin as Catholics, sinasabi na we believe in God, we love God, we praise Him. Tapos, hindi natin masyadong nakikita sa kanila at hindi nila parang mapatunayan na they believe in God, they love God, and they praise God. So parang yung praise po kasi na yun is tumatak siya sa akin since January 9. Kasi po, di ba po, noong January 9, nagkaroon po ng translasyon ng Nazareno. So nagpunta po kami ng Manila and may reporter that time. Tapos tinanong niya yung isang vendor kasi parang yung subject ng news nila is yung mga vendors na tinda near the Plaza Miranda and ng translation niya. Naniniwala ako kay Lord, may pananalig ako sa Kanya, may pananampalataya ako sa Kanya. Pero hindi ko na kailangan makipagpatayan para mahawakan yung poon. Kasi nga, everyday naman, halos kahit pumasok kami dyan, nandyan lang siya. So, there's a statement na sinabi niya, parang, ano po, like, naisip ko na, nasasabi natin na, we love God, we serve Him, na naniniwala tayo sa Kanya, nananampalataya tayo sa Kanya. Pero, dun sa statement na sinabi niya, parang hindi ko nakita yung pagiging servant niya or yung sinasabi niya nagtitiwala siya at minamahal niya si God when it comes to it. Kasi parang sobrang negative po nung statement na sinabi niya doon sa reporter na yon. Tapos, ayun, parang naisip ko na as a Catholic, sa sarili na lang natin, not being a servant of church, kasi parang hindi naman lahat sa atin, di ba, nabibigyan po ng opportunity na makapag-serve. So bilang normal na individual po siguro. So gusto ko pong ma-reflect natin sa sarili natin na gaano po ba kalalim yung pananalig, yung pananampalataya natin kay Christ. Tapos kung gaano po kalaki yung tiwalang binibigay natin sa Kanya na kaya niya tayong iligtas sa lahat ng bagay po. So nag-search ako ng konting articles. Tapos yung sinabi ko sa na-search ko is yung ang pagtitiwala sa Diyos ay personal na pananampalataya. So, when you believe, meron kang faith, kung may tiwala ka, nananampalataya ka sa Kanya, lagi po talaga magkasama yung faith and trust. So, parang hindi ko talaga siya pinaghiwalay kasi yun talaga po yung thought. Kasi ang sabi nga po dito, kapag naniniwala ka sa Diyos, meron kang personal na pananampalataya, kasanayan na nagbibigay ng kahulugan at gabay sa buhay ng marami. Ito ay nagsisimula sa paniniwala sa Kanyang kapangyarihan, sa kabutihan niya, sa madalas
nilalaman natin sa mga dasal natin, debosyon at pagsunod sa mga moral na aral. So, yun nga po, hindi natin pwedeng buhay. Number 7, ang matututunan natin ang kahalagahan ng pagpapatawad at pagmamahal sa kapwa. Number 8, ang pananampalataya ay nag-uugat sa pagtanggap ng di maipaliwanag ng mga gabay at ang pag-unawa na may mas malalim na layunin at lahat ng mga pangyayari. Number 9, sa pagtitiwala at pagpananampalataya, natututunan natin ang kahalagahan ng pagiging bukas sa biyaya at pag-asa ng kawalan. And last but not the least, ang pagre-refleksyon sa pagtitiwala at pananampalataya ay nagbibigay ng daan sa mas malalim na pag-unawa ng sarili at sa relasyon sa Diyos at sa kapwa. So, based po sa mga nabigay kong statement na katotohanan na when we have that trust and faith is kitang-kita po natin na ano po talaga, malaking tulong po siya talaga. Tapos po, upon that, kasi po, sinerge ko yung readings natin for today. So, papasok din po kasi dito yung trust and faith. Kasi, yung isa po dito, yun yung readings po talaga today. Tapos yung dalawa po is Bible story din siya na yun nga po, maaaring tulad po natin sa topic natin for tonight. So, yung pinaka-first Bible story po na pwede kong i-share sa inyo is yung familiar po ba kayo kay Veronica? The Bleeding Woman. Familiar po kayo sa kanya? Oh, yes po. Yes. Okay po. So, familiar po tayong lahat kay Veronica. Alam natin na nung panahon ni Christ, ang dumi-dumi po ng tingin sa kanya kasi nga po, binibleed siya. So, parang ang sabi, according sa article na nabasa ko is, since binibleed siya, is parang inaanuhan siya sa aming tumpang. Laban ko siya, kahit gano'n siya kalaki, sasamahan ko ni Lord. So yun po, binigyan siya ng assurance ng mga pare that time na, sige, ikaw bahala, kung gusto mo talaga. Bakit lang? E diba, ang pangalan po si Goliath, according to the story. So yung story ko na yun is naging yung sa akin ng message na kapag natin dalangin natin as always naman po, di ba? Hindi ka mangangamba sa mga trials, sa mga hamon natin sa buhay. Kasi nga, naniniwala tayo kay Lord na hindi tayo papabayaan. Kasi nga, katulad nga ako nagpakulit-ulit ng sinasabi sa mga sharing ko. Hindi po tayo bibigyan ng Lord ng trial, ng problema, na alam niyo hindi natin kayang lampasan. Kasi, kumbaga hindi naman pwedeng bigyan kanya ng alam niyang ikakabagsak mo. Hindi po. Tinuturuan niya po tayong mag-explore and humanap ng paraan kung paano po natin lampasan yung trial na binigay niya. So yun nga po, katulad nga sa ano nila David, gumawa ka rin siya ng paraan, malataya niya, then boom, nanalo siya. So yun nga po, lagi kong pinangahawakan itong dalawang verses na to sa Bible na sobrang pasok dito and lagi, siguro sa iba, lalo yung mga non-Catholics and non-believers kay Christ, is sasabihin nila pud-pud na yan. Yung I can do all things through Christ who gives me strength. Kasi po, sa totoo lang, sa panahon ngayon, ang dami pong taong nagbe-breakdown, suicidal, mga nakakaranas ng depression. Pero nakikita po natin, kahit ganun yung nasa mindset nila, may naiiwan pa rin po talagang faith and nagkakaroon pa rin ng konting trust. Kahit sobrang katiting, hindi po natutuloy. And nagkakaroon pa rin po sila ng hope na mabuhay ng matagal. Kasi nga, nakakating nila na the Lord is with them. The Lord is with us, di po ba? Kaya po, isa din itong Bible verse na to na kasama natin si Lord kasi nga po, pinamis niya na ako will always until the very end of time. So naman po si Christ na nasa atin siya hanggang sa wakas ng panahon. So tayo, wag po tayong bigay po natin yung
ang the best ko natin out of 10 is 3, okay. Kasi hindi naman po tayo i-question ni Christ na bakit 3 lang. Bakit hindi mo pa ibigay yung buo? Di ba po? Never po siya nag-question hanggat kung ano lang yung kaya natin. Kasi nga, siya din naman po yung nangako, I am with you until the very end of time. So yun po, bigay lang natin kay Christ, lahat ng tiwala, pananampalataya, mga burdens, problema, prayers, lift up po natin kay God. Kasi po, nothing is impossible on Him. At doon ko po sinasabi sa una, yung sa Denver po na sinabi niya na yung parang mahal niya si Lord, pero hindi niya kailangan ipakita kasi alam niya na sa sarili niya yan. Maling-mali po. Kasi po, pag sinabi mo mahal mo si Lord, dapat nakikita sa'yo. Kasi nga po, di ba, may kasabihan nga tayo, faith without action is dead. Vice versa, action without faith is also dead. So, paano mo masasabi mahal mo si Lord kung hindi mo pinapakita? Di ba po? Mahal mo si Lord. Pag Sunday, hindi ka nagsisimba. Mahal mo si Lord, hindi ka na-attend ng novena. Mahal mo si Lord, ganyan-ganyan po. Puro ka excuses, puro ka ano. So, din po. Diba? So, sabihin ko, mahal mo si Lord. I love you, Lord. Ano po? Praise lang yung praise. Pero, wala hindi po nakikita sa sarili niya kasi sasabihin, lalo yung mga, sorry po for my word, yung mga kanto people, hindi na namin kailangan magdasal, hindi namin kailangan magsimba kasi paulit-ulit lang yung sinasabi ni Father. Eh ano na lang kung ginawa niyo para pumaligtas kayo, ano na lang po, magchismisa na lang po tayo. Hindi po tama, di ba po? So yun po, siguro yung pinaka-takeaway na po natin dito. Isipin natin yung isang ano din sa Bible na iniwan ni Lord yung 99 at hanapin yung isa na nawawala. Siguro yun yung pinaka-enough example. Kasi imagine, 99 yun, kung tutusin wala na akong pakialam dyan sa isa na lang yan. Iniwan na po yung 99 para hanapin yung isang nawawala. So, yun yung pinaka the best example na para, oh my God. Kunyari ako yung nawawala. Iniwan ni Lord yung 99 na nakita niyang maayos. Ako tong desperado, ako tong walang pakialam sa buhay, ako tong naliligaw. Pero ako yung hinanap niya. Di ba po? Parang yun yung pinaka-enough na reason bakit kailangan natin ibigay yung tiwala talaga natin kay Lord. And being faithful tayo at all times. Kasi nga po, in Him, nothing is impossible. Kaya ako sa last stanza ng prayer ng Chaplet of the Divine Mercy natin, di ba? Jesus, I trust in you. We trust in you, as always. Kasi nililift namin sa iyo lahat kasi alam po namin na kaya mo kaming tulungan. So that is for my reflection po for tonight. Thank you so much po. Yes. Thank you. Ha? Thank you. Ilan taon na si John Paul? Sa kabataan mo, punong-puno ka na ng wisdom. John Paul, maraming salamat sa ibinigay mo sa aming pagtitiwala at pananampalataya. Tunay na sa aming isipan. So, hindi na insight ibigay sa akin ni Bishop. Bago po tayo sa hearing, Bishop, sa inyo na po ang floor. Oo, sige, no? Mag-sharing po tayo, no? Ganda ng sharing ni John Paul. Na-bless ako personally, no? Para akong umattend ng recollection, John Paul, sa mga kwento mo. Maraming points na pwedeng yung mga nakikinig sa'yo, marami silang points maupulot sa'yo na nakakatugma sa kanilang karanasan na naranasan ngayon, no? Kaya tama po yung sinabi ni Ate Emily, bata ka pa full of wisdom na, no? May wisdom. No? Iba yung knowledge lang John Paul, iba yung knowledge May wisdom ka na Ang wisdom kasi yung pananaw na nagagaling mula sa Diyos, no? Kaya nagpapasalamat ako habang nag-share si John Paul,
nagpapasalamat ako kay Lord. Halimbawa, Jesus finding the lost sheep. Ang sinabi niya ako ang hinahanap niya. No, na magandang dating yun Biro mo, ako personally na hinahanap ni Jesus. Ang gandang ano po yun, ang ganda yun, ang gandang statement yun, no? Ang bawat isa sa atin ay hinahanap ni Jesus. No? Magandang ano yun, ha? Hindi tayong parang naghahanap ng kay Jesus, kundi siya na mismo ang naghahanap sa atin. Dahil nahanap niya tayo, nagpapatuloy tayong hanapin siya. No? At napapakita ni John Paul sa mga prayers dyan sa San Martin de Porres Church, no? Yung faith without good works is dead. Kaya natutuwa ako pag meron kayo laging devotion sa Mahal na Nazareno. Ayun ang konkretong pagpapahayag na yung pananampalataya. No? Ganun din kapag ano rin yung Santo Niño, no? Pinapahayag nyo yung pananampalataya nyo. Buhay na pananampalataya. Kasi wala makakaintindi niyan. Biro mo yung mga tao nagsasayaw sa puon ng Santo Niño. Kasi buhay yung pananampalataya sa Diyos natin, no? Napakadaming bago ko makalimutan na John Paul, na katulad na sinabi ko rin kay Brother Aldrin noon, yung sinare mo wag mo itatapon niya yung mga notes mo. Itago mo, gawin natin pamphlet, no? Para next time, pa nagbigay ng recollection, retreat o seminar, isa ka na sa mga magbabahagi, no? At ng bawat isa pwedeng bigyan ng pamphlet dahil maganda yung research mo at yung iyong karanasan, no? Kaya maraming pasalamat sa ating Panginoon, no? Yung meron siyang binanggit doon yung faith, yung transformative power. No, sa Romans 12, no, binanggit niya ni John Paul, no? Yung faith and trust as transformative power. Yung sabihin transformative, nababago ka. No, binabago ka ayon sa anyo ni Jesus, no? Hindi ko napanood yung moving The Chosen, pero may mga portion na napanood sa YouTube, no? Totoo yun, napakaganda sinabi ng nung si Jesus, pinagkatanggol niya yung mga makasalanan at pinapatawad niya at pinapagaling niya. No? Yung si Jesus No? Yung sinare sa atin ni John Paul, isang isang pananaw kay Jesus. Marami alam niyo yung parang yung mosaic. Yung mosaic kasi maraming mga pictures pero napakaganda. Ganon din ang image si Jesus. Maraming images si Jesus Yung hinalimbawa yan, The Chosen, no? Isang image si Jesus na siya ay mapagmahal, mapagpatawad, mapagtanggol. At binigyan niya ng tuon. Yung babae, no? Parang ikaw lang ba? Yung minahal ng Diyos. Ay, hindi na karanasan ni San Agustin Pag minahal ka ng Diyos, parang ikaw na lang ba ang minamahal niya, wala nang iba. No? Ganun ka-personal si Jesus pa nagmahal. No? Kaya nga, sabi ni John Paul ay bilang parang response, sukli. Natural na sukli, mahalin natin si Jesus. No? Ayun na po yun Para sinasabi niyan, ang daming ginawa ni Jesus sa buhay ko. Siguro narapat lang na paglingkuran ko siya. No? Ayun ang maganda, yung faith and trust. No? Yung trust kasi sa buhay natin, marami tayong fears, marami tayong kinakatakutan. Ang dami niyang binanggit ng mga salita ng Diyos. Nag-quote siya ng mga passages si John Paul, no? Natutuwa ko rin Ibig sabihin mga iba rin narinig na natin, mga iba paulit-ulit, nasabi nga niya napudpud na. Pero pag sinasabi mo ang salita ng Diyos, no? Tumatagos yan. Kahit paulit-ulit niyan, tumatagos yan. No? Ayun ang power ng Word of God, no? Ayun ang sabihin ng dabar nung pinag-usapan natin no? The Word of God sa Hebrew ay dabar. No? It affects what it says. Kung ano sabihin ng salita ng Diyos ay nangyayari. Kaya kahit na binabanggit niya yung mga salita ng Diyos na marami sa atin narinig na yun o memorize na o salita niya pudpud na o paulit-ulit na sinasabi, ang salita ng Diyos
ay mananatiling epektibo. No? Kaya ito yung maganda yung Wednesday, no? Na nabubuhayan ulit tayo. Kasi marami tayong takot, marami tayong uncertainties. No? Sinabi ni John Paul, ito yan, hindi 24 hours tayo okay, dahil tayo, weak tayo. Pero ang salita ng Diyos nagbibigay ng lakas sa atin, no? Nagbibigay ng lakas, nagbibigay ng konsolasyon, nagbibigay ng tagumpay. No? Nagtatagumpay tayo Nagtatagumpay tayo sa salita ng Diyos, no? Kaya siguro yun ang napulot ko kay John Paul para sa akin, sa inyo maraming marami. Pwede ko pang banggitin marami, no? Pero mabigyan kayo ng pagkakataon magbahagi, no? Pero yun na po nakita ko na sa senior ni John Paul sa atin ngayon, sa personal sa akin, tagumpay tayo sa salita ng Diyos. Transformative power. Kung nangihina tayo, lalakas tayo. Kung nalulungkot tayo, magbigyan tayo ng galak. Kung wala tayong kapayapaan, binibigyan tayo ng kapayapaan. Transformative power, nagiging tagumpay tayo. We become victorious. No, yung sinabi sa Book of Revelation, no? We become victorious. We become overcomers. Overcomers, now-overcome natin lahat. Now-overcome natin because of the Word of God. Ayan po, binigyan ng emphasis sa Book of Revelation, we are overcomers. Christians are overcomers. Christians are victorious. I am victorious. I am an overcomer. Thank you, Lord, for your sharing tonight through John Paul, for faith and trust in you. Praise Jesus. Thank you. Sige pa. Thank you po, Bishop. Maraming salamat din po. At magkaroon na naman kami ng dagdag kaalaman tungkol ho sa pagtitiwala at pananampalataya. Bagamat kahit na ho tayo ay matagal na naglilingkod sa Panginoon, hindi ho maiiwasan na tayo ay nawawalan pa rin pagmitan ng mga pananampalataya. Kasi siyempre gaya na sinasabi, mahina marami sa inyo, iba. Gusto na rin natin tumaas ang level natin pagdating sa faith and trust. Hindi po ba, Bishop? Okay, tama so tayo ng ngayon, mag-share. Ay, naku. Talagang post ng tiwala. Post ng tiwala at pananampalataya yun. Bago ako si John Paul. Ano yan? Sino daw mag-share? Tayo, John Paul. Share. Tawag tayo. Ikaw na. Kaya sa Karina. Yeah. Mga regular. May sharing ka na. Yeah, good evening po. Good So, evening bali pa. na pakinggan ko lang po din to today. So, bali, kay Father Dave Concepcion. So, bali, na-stress out na nag-struck sa aking mind. Bali, yung, yung reading niya, yesterday, yung Mark 3, verse 1 to 6. So, bali, nag-struck lang po, bali, isang isang sentence lang. Sabi niya po, you can see your problem as Goliath. All but you have to look God is a bigger in any problem. So baling parang as John Paul says na si Goliath parang problema siya, 'di ba? Parang si Saul, sabi ni Saul na si Goliath is a big problem. Pero as times goes by, pag tinignan mo si God, talagang everything will be okay. So parang lumalabas pa rin yung faith and trust, everything na mangyayari, everything na kahit tumihina na yung ating pananampalataya for a while kasi talagang 24/7, hindi naman natin hawak yung buhay, hindi naman natin hawak yung oras. Talagang may mga pumapasok, at this moment, na-experience ko na parang may pumapasok na ibang mga dapat pang intindihin o parang nag-struggle pa yung mind ko na sinasabi ni Bishop na parang ayan na yung Satan, ayan na yung mga evil, pero kailangan labanan mo kasi hindi siya problema. Basta look to God, magiging okay ang lahat. So parang si God talaga yung magiging sentro ng pag-uusap na to, pero along sa pag talaga may pumapasok pa rin ng masasama,
habang nakikinig, baka mo mawawalan ka ng focus kasi biglang magre-ring yung phone mo, biglang magbabago yung focus mo. Pero sabi nga, don't look as Goliath as a problem, but look to God, everything will be okay. Oo. Oh, praise God, ha? Oo. Oh, kay God, okay lahat, no? Sabi ni Sister Karina, no? Kay God, okay lahat, no? Mga gulayat natin, sisiw kay Lord yan, no? Praise God. Punta tayo Yes. kay Lord. Tama. Praise Jesus. Thank you, Lord, Sister Karina. Wala ko ang Diyos natin, di ba, na Bishop? Oo. Alam nyo, so, pero, sisigit ako sa sharing, Kaya, ano mo, Bishop, sa mga brothers and sisters, yung sakit ko last year pa to. Kung sinabi natin last year, parang 2 weeks ago lang yun, di ba? Pero ako, July pa. July 2023. July, August, September, October, November, December, January. Hanggang ngayon, talagang hinihika pa rin ako. So, dumating na ako sa point, kapag isa nangihina na ako, so, di siya, parang public confession ulit, ano? And just making a public confession, lumarating yung na nangihina na ako. Pero mamaya-maya naman, lalaban ka ulit. Tapos ang ganda ng online mass kanina, yan ngayon bata, ni David, ni Goliath, saka ni Giant. Opo. So, parang ayun, matatauwa ka ulit eh. Minsan, gagaya ngayon, nag-share si John Paul, si Karina, mga message ni Bishop. Kaya maganda pumunta ka dito pag Wednesday. Kasi lumalakas ulit yung loob mo. Lumalakas ulit yung pananampalataya mo na matagal na sira. Matagal na sira. Sa akin, nawasak eh. So, maraming salamat, Bishop. Pag narinig ko sinasabi mo na, Ate Emily, pinagdadasal kita. Tumataba puso ko, Bishop. Maraming salamat po. Sino pa gusto mag-share? Ako po. Brother Adeline, go, Brother Adeline. Sister Emily, good evening po. Good evening, brother. Yung bali, actually, yung trust and faith. Sabi nga, trust. Don't worry. Parang sabi, don't worry, be happy. Kasi, lahat naman tayo, even the apostles dumaan sila sa pagsubok, dumaan sila sa mga talagang matitinding pagsubok. Ika nga si Peter din nasubukan din yung kanyang faith. Yung sinubukan niyang lumakad sa dagat. Lumutang naman siya nung una, pero unti-unti siyang lumubog. Bakit? Kasi yun nga, sabi nga ni Lord, you have a very little faith. Kaya ang solusyon ng ating mga worries ay kailangan palakasin natin ang ating paniniwala at pagtitiwala sa Diyos. Kasi as per experience, mula noon, nung hindi pa kami deboto sa Santo Niño, although sabihin natin hindi na nag-move yung Santo Niño na yan, pero in our heart, ang ating pinatutunan ng pansin, syempre, ang Panginoon. Kasi kung may pagkakataon tayong, kung may pagkakataon tayong alagaan siya bilang bata, talagang alagaan mo siya, pagdadasalan. Nakakalungkot nga lang, minsan, ang mga imahe natin sa altar, ako din, minsan nakakalimutan kung punasan man lang, inaalikabok, tapos yung altar natin, once in a lifetime lang natin nalilinis, na doon natin dapat, kumbaga parang ang dami nating
pinagtutuunan ng pansin. Puro material, lahat naghahanap buhay. Although kailangan yon, kailangan natin maghanap buhay. Pero kumbaga sa dapat natin panatilihing malinis, maayos ang mga pinagdadasalan natin, ang pwesto ng Diyos. Tapos lahat naman tayo ay dumadanas ng hirap, sakit. Sabi ko nga sa sarili ko, Lord, alam mo, Lord, parang pagod ako. Pero sana matutulog lang ako saglit. Pagkagising ko, malakas na naman ako dahil alam ko bibigyan niyo ako ng kalakasan para masolusyonan lahat ng mga problema. Actually, dumanas kami ng matinding pagsubok talaga, asin talagang kung sa bigat, mas malaki kay Gulayat. Kaya lang, yung ating sinasabi nga na kailangan magtiwala tayo sa Kanya at maniwala dahil lahat ng problema, gaano man ito kalaki, kaliit, wala na talagang iba ang magbibigay ng solusyon at magbibigay ng biyaya para malagpasan natin ang problema natin. Wala na pong iba, kundi ang Diyos lamang. Kaya payo ko sa ating sisters and brothers, itong word na to, itong 2 letters na to, itong 2 words pala, trust and faith. Dito na talaga. Panindigan na lang natin. Talagang wala na tayong magagawa kundi mag-trust. Hindi yung trust na nabibili sa 7-Eleven, ha? Trust talaga. Trust and faith. Strengthen our trust, strengthen our faith. Wala na pong iba. Yun. Amen. 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 No? Maraming salamat, Brother Alvin. No? Wala nang iba kundi Diyos lang. Yun ang binitawan niya. No? Wala nang iba kundi Diyos lang. Panindigan na natin. Kaya ang prayer, Lord, is strengthen our trust and faith in Him. Thank you po, Brother Aldrin. Salamat po, Bishop. Hindi na nga rin yun, Bishop. Pag wala ka nang pupuntahan, hindi talagang minsan siya nakakahiya itong sinasabi natin. Kasi minsan siya na lang ang nagiging last resort natin. Pero wala tao tayo So, basta go with the flow. Gano'n man kaliit nga, sabi, ang ating pananampalataya kasi mismo niya ng buto ng munggo, ng mga seed. Basta tiniwala ka, maraming magbabago. Yun yung sinasabi ni Bishop na transformative power. Hindi po ba, Bishop? Kaya nga, Sister Emily, marami tayong, minsan, nag-worry tayo na, naku, baka wala nang sumunod kay Bishop Lito. Ngayon, alam na natin kung sinong susunod talaga. Kaya, don't worry, be happy lang. Alam na natin yan. Kaya alam mo, Brother Alvin. Si Bishop John nag-aalala din minsan. Kaya lagi niya sinasabi na kailangan na nating magkaroon ng schooling at least 6 months. So, don't worry din po, Bishop Joe. Malapit na. Ang Diyos ang magpo-provide. Amen ulit. Ang gusto mag-share. Si Brother Alvin, mag-talk ka naman about your, Brother Alvin. Brother Alvin, So, meron pa mag-share? Parang linggo-linggo, paaga tayo ng paaga ng sapot, ha? Haba. Sayang
kaya yung 10 minutes. Okay lang yun. Maganda naman ang ginagawa nila eh. Nakikinig lang sila. At least kahit paano, nafe-feel na nila yung heaven dahil sa ating mga salita, mga sharing. Praise God. No? Hallelujah. Kaya kasi gusto niyo ba Ano, Brad? John Paul, baka si Sister Yoli, baka gusto mo pag-sharean kahit 5 minutes. Oo, si Yoli, John Paul. Si Bishop Lito na lang, si Bishop Lito. Si Bishop Lito. Medyo na din kami sa meron pong gulayat na nangyayari ngayon sa St. Martin. God is powerful than any gulayat comes along. Diba? Okay. Praise Jesus. Ay, Bishop. Bishop Good Lito. evening po, Bishop Lito. Good evening po, Bishop Lito. Good evening. Ilang minuto na lang. 2 minuto. Okay, sige, 2 minuto. Ayan. So, dyan po yung last. Ayun. So, tama sabi na po ng lahat sa pananampalataya. No? Kaya ka napakasal ko na krido. Kaya napaka-importante po ang krido ko is ang panalangin. Kaya kapag may dasalin po natin yung I believe, I believe, we believe. So yun na po yung pabukaan, no? Ng 12 disciple na pinagsama-sama po ang kanilang leader sa pagkabanggit po ng paniniwala at pananampalataya. Kaya nga lang po, kasi nasabi nga, dapat kapag may knowledge, may wisdom. Kapag may wisdom, may knowledge. Kapag may pananampalataya, may gawa. Dahil nabasa din po natin, walang mangyayari sa pananampalataya kung walang malapit na gawa. At nabanggit rin tayo ito ni Bishop kung isang circus. Naniniwala ka na magagawa ko nung naninisikila na tudong sa lubid sa ikas. Pero dahil may trust ka, sumakay ka. Na alam mo mahuhulog ba sa hindi. So napapanood po natin sa circus yun, nagbisikleta na doon sa lubid, sa tulay, sa taas, tumangkas pa dahil meron po siyang trust. So tawag po dito is yung ating father ng pananampalataya si Abraham. So pinag pananampalataya kay Ama. So nagtiwala po siya, hiningi yung anak niya, ibinigay niya dahil alam niyang si God ang nag-ibig. So siya humingi, siya rin mag-ibigay. So si Abraham po, ng pananampalataya, na sumisimbolo po kay God the Father, si Father Abraham sumisimbolo kay God the Father. So humingi siya, tagal dumating ng anak niya, tumandang po siya, pero naibigay dahil naniniwala po siya ng katapapan ng Diyos. Pero humingi pa rin sa kanya, nagtiwala siya. So binigay niya at alam niya ibabalik. So minsan po sa buhay natin, hindi lang po sapat ang tayo mananampalataya na walang kalakip na gawa. Minsan kagaya po sa San Martin de Porres, 20 years na po. Bakit po kay Gulayat eh? Ang daming gulaya. Tawag po dito, ang daming gulang. Ang daming gulang. Dito sa San Martin de Porres, talaga naman po ating nakakagulaya ito ulit po. Ang malalaking tao po ang Gulayat. Is a big politician po na Gulayat. Gusto kong lumaban. No? Hindi ko na kayo ilabulay. Baka kasi i-upload po ito sa Pagero. So, sa big gula. Yung tawag ito, big gulaya is a big gula. So, talaga naman nalindang ko. Pero kasama ko na lang. Kaya, ang pinakamaswerte ko natin tungkol na lagi na yan, we believe the power of prayer. Pero siyempre, kung po natin, parang hindi po tayo slider. Lagi natin sabi sa prayer natin, Lord, your will be done, not my will. Kasi parang hindi pang nagiging backslider pagdating po sa pinipin prayer. So minsan kasi akala natin okay yung hinihingi natin. Akala natin good yung hinihingi natin. Akala natin gusto natin. Pero hindi ang gusto ni Lord. Lord, your will be done, not my will. So lamang po, so gawin sinabi ni John Paul, samahan po natin ng ating gawa. Hindi pwedeng puro panalangin, sa ganun din sa kagustuhan po natin mag-spread ng word of God, so dapat po makita din po sa atin. Kung gaano po tayo magaling mag-explain at mag-spread ng word of God, ganun din tayo dapat magpakita
ng tunay at buhay na halimbawa. Sabi nga ni Bishop, the transformative power. Kaya nga po, mayroon pong misteryo sa Rosario na tawag po dito, ang pagkakabing anyo ni Jesus. Pero siyempre magagawa natin ang lahat yan sa tulong ng Diyos at sa tulong ng sa akin. Napanood ko po yung post na sa Facebook hapon po, yung interview. Pinalikan ko yung interview kay Mother Teresa. Sabi na nagtanong po kay Mother Teresa, ano po ang masasabi ninyo sa mga taong pwede hindi Catholic o Catholic na nagdududa, nanghihina sa kanilang pananampalataya o sa kanilang buhay Kristiyano? Ang sagot ko ni Mother Teresa, pray. Pray. Dahil si Kristo ay naglaan ng mahabang oras ulit-ulit sa pananalangin. At sa ating pananalangin po, nagkaroon tayo ng lalong pagmamahal kay Kristo. Sa ating patuloy na pananalangin dito, say thank you Lord, again, thank you Lord, lalong lumalalim ang ating pagkakilala kay Kristo Jesus. Dahil nagtitiwala tayo. Amen. Salamat and magandang gabi sa inyo. Praise Jesus, ha? Thank you, Lord. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Salamat po, Bishop. Thank you po, Bishop. Thank you po, Bishop. Pwede So, pa po Sister Emily, ano po, sino po magka-closing prayer? Closing na po ba tayo? Sige po. Wala na mag-share. Nahabol daw si Brother Alvin. Yun, si Alvin. Brother Alvin. Oo. Praise God. Praise God, brother. Huwag na hintay sa linggo yan. Ilabas po, ngayon. ano po, hanggat buhay po tayo, diyan po lahat yung yung pagsubok. Hanggang magpantay po yung ating mga paa. Sabi nga po, yung pananampalataya, yung pagtitiwala at pananampalataya, kung dapat po, hindi po mawawala po sa atin po yan. Kasi po, sabi nga po, sino bang makapaghihiwalay sa atin kay Kristo? Yun, oo. Makapaghihiwalay, oo. Paghihirap ba? Pikatian o tabak? First week po ng January, last week lang po, mga trials, sabi ko, hiniklop ko na po yung uniforme ko muna po ng lay minister. Sabi ko, bala ko po, magpaalam muna. Pero sabi ko, nagtitiwala ako, Panginoon, at sa iyo ko pinagkakatiwala ang buong buhay ko, pamilya ko, lahat. Pero doon, tumawag po ang parokya. Nagkaroon po ng 3 years planning para po sa parokya at in-allowance po yung Bible ministry po na kasali po ko doon. Tapos po wala pong abiso, nagkaroon po ng may sakit na kasama po namin yung minister. Nadagdagan po yung serve ko. Sabi ko, Lord, paano ako magpapaalam? Kung patuloy mo akong tinatawag, paano akong hihinto kung mas patuloy mo po kung sabi ko nga po, sabi ni San Pablo, kung si San Pablo po ba, Bishop, kung kailan ako mahina, doon ako lumalakas. Oo, tama po yan. Kaya po, sabi nga po, ang ma-share ko lang po, lagi po na dyan yung problema. Sabi nga po, kung wala tayong problema, baka po tayo yung problema ng ating kapwa, ng ating pamilya. Kaya po sa pagdinilay, yung po pagtitiwala at pananampalataya, wag pong mawawala. At yun po yung talagang success ng tagumpay po natin, ng pagkakapako natin sa Kristo. Yun lamang po. Wag po tayo manghihinawa na matrials dahil hindi niya po tayo bibitawan. Tayo lamang po bumibitaw. Yun lamang po. Amen. Praise Jesus. Thank you, Brother Alvin. Thank you po, Brother Alvin. Kanina na mag-close para ibigyan na ni Bishop yung final blessing. Okay pa. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, everyone. Father God, thank you that we are family in Christ. Thank you for this group. May we bestow Christ's abounding goodness upon our families, friends, and colleagues. May the things you
have revealed and thoughts that we have shared dwell in our hearts and steer us to action. Give us the boldness to share your word, love, and compassion. Father, heal our land. Bless the Pope and the clergies. Bless all the members, families, attendants of Christ Family Prayer Group. Grant us peace, protection, guidance, provisions, and good health. All this we pray and thank you, Father, in Jesus' mighty name, through the intercession of Mama Mary. Amen. Amen. Sige po, ano? Lord, itinataas ko, Panginoon, ang health ng Christ Family Prayer Group, San Martin de Porres Church, Armor of Faith Prayer Group, at ang community ni Brother Aldrin at Sister Karina. Amen. Itinataas ko rin po, Panginoon, ang gulayat na naranasan sa buhay namin at ng bilang simbahan ng San Martin de Porres Church. Itinataas ko rin po, Panginoon, ang mga problema at mga bigatin namin. Kung ano man yun, Panginoon, ay alam mo naman, ay itinataas namin sa iyo at hinihingi ang iyong basbas. Yes, Lord. The Lord be with you and with your spirit. May Almighty God bless you with every blessing of heaven and earth. In the name of the Father and of the Son And of and the of the Holy Holy Spirit. Spirit. Amen. Amen. Congratulations, Amen. everyone. Thank you. God bless po. Thank you, Pope John Paul. Thank you, John Paul. Ate Thank Ed, you, Brother John. Fighting. Sister Jessica. You make it, Si John Paulina. Paul. You Good job. deserve a big clap. Good job. Praise Jesus, ha? God bless you more, John Paul. God bless. God bless. God bless. Thank you, Thank you, Lord. Good night po. Okay. Thank you po. Good night po. Good night po. God bless po, ha? Okay po. Good night.